Isang araw nagising ka na lang na may kakaibang kati sa kaluluwa mo. Parang may boses sa loob ng ulo mo na nagsasabing umalis ka na. Ngayon na, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo rin alam kung bakit. Pero isang bagay ang sigurado, kapag nanatili ka pa dyan, mamamatay ka. Hindi ito desisyon ng isip, isa tong utos ng katawan, nakaukit sa DNA ng bilyong-bilyong nilalang sa buong mundo. Mula sa pinakamadilim na kailaliman ng dagat hanggang sa nagyeyelong kapatagan sa dulo ng mundo, ang planeta natin ay hindi kailanman humihinto. Bakit nila isinusugal ang lahat? Simple at brutal ang sagot. Ang buhay gumagalaw. Kapag tumigil ka, patay ka. Ito ang kwento ng mga nilalang na hindi tinanong kung kaya nila. Ginawa lang nila dahil kailangan. Sundan ang mga pinakamapanganib at pinakasikretong ruta ng pinakadakilang migrasyon sa mundo. Tito John's TV. Sisimulan natin ang paglalakbay sa nagyeyelong tubig ng Alaska, kung saan nagaganap ang isa sa pinakagrabing sakripisyo sa buong animal kingdom. Sa loob ng maraming taon, ang red salmon ay nasa karagatan. Lumalaki, lumalakas, makintab at pilak ang balat. Pero bigla na lang may nag-click sa loob ng katawan nila. Parang may internal Google Maps na biglang nag-on. Naamoy nila ang eksaktong chemical ng ilog, kung saan sila pinanganak, at doon nagsisimula ang kanilang pagbabalik. Pagpasok pa lang nila sa freshwater, biological disaster agad. Humihinto silang kumakain. Ang tiyan nila umiimpis at nabubulok para bigyang daan ang mga itlog. Ang makinang napilak na balat nabubulok habang buhay pa, nagiging dugong pula. At ang mga lalaki, ang panga nila nadedeporma. Nagiging parang Hook na parang horror movie. Hindi na sila isda, mga zombie na sila. Isang misyon na lang ang natitira, makarating sa pinanggalingan nila. Pero hindi charitable ang ilog. Bawat metro may rumaragasang agos na itinutulak sila pabalik, at sa gilid ng ilog naghihintay ang mga tagapagbantay ng kamatayan. Mga gutom na oso, walang pasensya, walang awa. Hindi sila nanguhuli para sa saya. Kailangan nila ng taba para mabuhay sa susunod na taglamig. Para sa salmon, gera ito ng ubusan. Mahuli ka ng oso, patay ka. Makapunta ka sa dulo, patay ka rin. Pero hindi sayang ang kamatayan nila. Ang nabubulok nilang katawan ay naglalabas ng nitrogen at phosphorus sa tubig. Pinapakain ng algae, mga insekto at sa huli ang mismong mga anak nila. Namamatay sila para mabuhay ang ilog, para mabuhay ang kagubatan, para magpatuloy ang mundo. Ito ang perpektong ikot ng buhay, mataas na sakripisyo at walang reklamo. Tumungo naman tayo sa puso ng North America. Sa Yellowstone National Park, ang taglamig ay hindi lang season. Isa tong atake, parang kinukubkob ang buong lupa. Walang tigil ang pagbagsak ng nyebe. Binabao ng kapatagan sa hanggang 2 metrong kapal. Para sa karamihan ng hayop, death sentence to. Sila ang pinakamalaking hayop sa lupa ng kontinente. Umaabot ng 1 toneladang bigat. At imbes na tumakas patimog para iwas lamig, sila ang lalaban sa nyebe. Hindi sila tumatakas sa winter. Binubutas nila to. Hinahanap nila ang damong nakabaon sa ilalim ng yelo. Ang leeg nila ay sinusuportahan ng dambuhalang mga kalamnan at ang ulo nila pang-araro ng snow. Iniwawasiwas nila ang ulo ng pakaliwat pakanan. Gumagawa ng mga bunganga sa nyebe para maabot ang nagyayelong pagkain sa ilalim. Pero ang pagtulak ng 1 tonelada sa malambot na nyebe ay sobrang gastos sa enerhiya. Kaya para makatipid, ang kawan ay naglalakbay 1 linya lang.
Ang pinakamalakas na bison ang nasa unahan. Siya ang bumabasag ng daan, gumagawa ng dikit-dikit na daanan para sa mahihina at sa mga guya sa likod. Mga tank na may balahibo sila, disenyong mabuhay sa minus 40 degrees Celsius na parang wala lang. Pero hindi sila nag-iisa. Alam ng mga lobo ng Yellowstone, nakakampi nila ang taglamig kapag malalim ang nyebe, lumulubog at bumabagal ang bison. Samantalang ang lobo, magaan, mabilis, tumatakbo sa ibabaw ng yelong crust. Dito ang migrasyon ay lalong taktikal. Pinipilit ng bison na panatilihin ang depensibong formasyon. Ang mga lobo naman sinusubukang ihiwalay ang isang pagod na. Kapag may bison na nadulas at bumaon sa malalim na nyebe, babagsak ang higante. At kapag bumagsak ang higante, panalo ang kawan ng lobo. Ito ang batas ng taglamig. Walang awa, walang second chance. Sunod, masasaksihan natin ang isang engineering miracle sa himpapawid. Kapag dumating ang taglaga sa North America, napupuno ang langit ng ingay. Ang sigaw ng mga gansa ng Canada. Para silang Air Force, naka-V formation, malinis, eksakto at nakakatakot na ganda. Ang leader ang nasa unahan. Siya ang gumagawa ng pinakamabigat na trabaho. Siya ang sumasalag sa hangin, binabasag ang wind resistance at lumilikha ng vacuum at pataas na hangin sa likod niya. Yung mga nasa likod, sumasakay lang sa alon ng hangin, tipid hanggang 70% ng enerhiya. Kumpara sa solong lilipad, yan ang kaibahan ng makarating sa destinasyon o bumagsak sa gitna ng kontinente sa sobrang pagod. Pero kahit gaano kakalakas, walang leader na panghabang buhay. Kapag napagod ang nasa unahan, magbibigay siya ng senyas at lilipat sa likod ng formasyon para magpahinga sa banayad na hangin habang may bagong sasalong leader. Isa tong walang katapusang ikot ng sakripisyo at palitan ng pamumuno. At hindi lang physics ang gumagawa rito, katapatan din. Kapag may gansang nabaril ng mga ngaso o nagkasakit at bumagsak mula sa langit, hindi siya iniiwan. 2 gansa ang kusang aalis sa formasyon at sasamahan siya pababa. Babantayan, poprotektahan hanggang gumaling o hanggang mamatay. Saka lang sila babalik sa ere. Sa migrasyong ito, banal ang batas na walang naiiwan. Sunod, ang nakakamatay na init ng Africa. Umuuga ang lupa ng kapatagan ng Serengeti National Park. Parang kulog, pero hindi ulan ang paparating. Ito ang Great Migration. Mahigit 1.5 milyong wildebeest kasama mga zebra at gazelle ang umahabol sa ulan sa walang katapusang ikot na umaabot ng 3,000 kilometro. Sila ang makina ng savana. Ang mga kuko nila ang nag-aararo ng lupa. Ang dumi nila ang pataba ng damuhan. At ang katawan nila, pagkain ng mga mandaragit. Ang rurok ng operang ito ay sa Mara River. Nag-iipon ng mga wildebeest sa pampang, nanginginig sa takot. Alam nila kung anong nasa tubig, ang Nile crocodiles. Mga prehistoric na halimaw na umaabot ng 5 metro. 1 taon naghihintay para sa piging na ito. Kapag may isang tumalon, sabay-sabay ang gulo. Nagkakapatungan, nagkakandawasak ang mga paa. May nalulunod sa kalituhan habang umaatake ang mga buhaya. Namumula ang ilong, pero hindi lahat sa sabana ay pinipiling tumakbo. Kilalanin ang African buffalo. Sila rin ay nagmamigrate para sa pastulan, pero kabaliktaran ang diskarte. Habang ang wildebeest ay tumatayo sa bilis at dami, ang buffalo naman ay umaasa sa lakas at paghihiganti. Hindi nila iniiwan ang mahina. Kapag inatake ng leon ang isang guya, hindi tatakbo ang kawan. Hihinto sila, lilingon, aatake. Isang pader ng sungay at kalamnan,
Toneladang bigat ang susugod sa mga leon. May mga leon na tinatapon sa ere na parang laruan. Sa migrasyon ng savana, dalawa lang ang pagpipilian mo. Maging mabilis para makatakas o maging malakas para pagsisihan ng mga mandaragit ang pagkakamali nila. Kung kahanga-hanga na migrasyon sa lupa, mapapaisip ka sa nangyayari sa karagatan ng South Africa. Ito ang Sardine Run, isang dambuhalang hukbo ng sardinas. Umaabot ng kilo-kilometro ang gumagalaw pahilaga. Humahabol sa malamig na tubig. Mula sa kalawakan, mukha silang buhay na oil spill. Sa ilalim ng dagat, pinakamalaking handaan sa buong planeta. Alam ng bawat mandaragat sa dagat, napaparating ng sardinas. Unang dumarating ang mga common dolphin, hindi sila basta umaatake. Parang sheepdog ang galawan. Gumagamit sila ng bula, komplikadong komunikasyon at teamplay para ipunin ng sardinas at itulak pa itaas. Isisiksik sila sa pagitan ng tubig at hangin. Kaya napipilitan ng sardinas na bumuo ng bait ball, isang umiikot na bolang buhay. Milyong-milyong isda na nagtatagong parang may pag-asa pa. Dito nagiging matindi ang patayan. Sa ibaba, hammerhead shark at Brodus whales. Umaahon na nakanganga. Libo-libong isda ang nilulunok ng isang subo. Sa itaas naman ang cave gannets na sumasalpok pababa na parang missiles. Sa bilis na 100 km per hour, binubutas ang tubig at dinudukot ang isdang tinaboy ng dolphin. Para sa sardinas, walang ligtas na direksyon. Sa itaas, kamatayan. Sa ilalim, kamatayan pa rin. Ang tanging pag-asa, statistika. Sana yung katabi mo ang makain at busog ng mandaragit pagdating ng third mo. Mula sa Africa, tumalon tayo sa pinakamalamig na lugar na may buhay, ang Antarctica. Dito ang migrasyon ay kontra sa lohika. Habang lahat ng hayop tumatakas pahilaga kapag winter, ang emperor penguin ay tatalikod sa dagat at maglalakad patimog. Diretso sa puso ng nagyayelong dilim. Maglalakad sila ng hanggang 100 kilometro sa ibabaw ng sea ice para marating ang tradisyonal na breeding site. Yung yelong hindi bibigay sa ilalim ng paa nila. Doon mangingitlog ang babae at ipapasa ito sa lalaki. Pagkatapos, uuwi siya sa dagat para kumain. Ang lalaki ang maiiwan. Bumabagsak ang Antarctic winter sa hangin na 200 km per hour na may temperaturang minus 60 degrees Celsius. Walang bahay, walang pagkain, isa't isa lang ang meron sila. Libo-libong lalaking penguin ang nagsisiksikan sa isang huddle. Isang siksik na formasyon na parang buhay na pader. Isa itong mabagal pero critical na sayaw. Ang nasa gilid, sila ang tinatamaan ng matalas na hangin at unti-unti silang lilipat sa gitna. Yung nasa gitna, sila naman ang lalabas sa gilid. Pinaghahatian ng lamig. Kapag nagkawatak-watak ang formasyon, lahat sila mamamatay. Sa loob ng 2 buwan, binabalanse ng ama ang itlog sa paa niya. Tinatakpan ng tiklop ng balat sa tiyan. Kalahati ng timbang niya ay mawawala. Nakatayo lang siya sa dilim, humihinga para sa isang dahilan. Para pagbalik ng babae, busog, mataba, puno ng isda, may madatnan siyang isang sisiw na humuhuni sa yelo. Ito ang pinakamalupit na pagsubok ng pagiging magulang sa kalikasan. Walang palakasan, walang reklamo, tatay ka, tatayo ka. Habang nagtitiis ang mga penguin, gumagalaw naman ang mga higante. Ang gray whale ang may pinakamahabang migrasyon sa lahat ng mammal. 20,000 kilometrong balikan mula sa nagyayelong Arctic hanggang sa may init at kalmadong lawa ng Mexico. Ang mga buntis na ina, diretso ang biyahe, walang kain-kain, sinusunog ang tinuladang taba. Isang goal lang, manganak sa mainit at tahimik na tubig.
Malayo sa mga orka na nagbabantay sa hilaga, pero ang tunay na pagsubok, ang pag-uwi kasama ang sanggol. Oras-oras na depensa ang ginagawa ng mga ina laban sa coordinated attacks ng killer whales. Pilit na itinataguyod ang guya sa ibabaw ng tubig para lang makahinga. At hindi lang mamal ang may misteryo. Ang sea turtles ang may isa sa pinakamahiwagang navigation system sa mundo. Isinilang sa isang beach, lumusong sa dagat, naglibot ng buong karagatan sa loob ng ilang dekada. Pero kapag oras na para mangitlog, hindi kung saan saang beach. Ito ang matindi. Babalikan niya ang saktong baybayin kung saan siya sinilang kahit 3 dekada na ang lumipas. Binabasa nila ang magnetic field ng mundo na parang invisible Google Maps. Bawat beach may sariling magnetic signature at nakatatak yan sa alaala nila simula kapanganakan. Katapatan sa geografiya na hanggang ngayon hirap pa rin ipaliwanag ng siyensya. Habang tinatahi ng mga balyenang karagatan sa itaas ng mundo, nangyayari naman ang pinakamalaking migration sa lupa. Malalawak na kawan ng caribou, mga ligaw na reindeer ng Arctic, walang permanenteng tahanan, ang buhay nila maglakad. May mga kawan na naglalakbay ng 5,000 kilometro sa isang taon, tatawid sa walang awang tundra. Pero sa Arctic, hindi niebe ang pinakakalaban kundi tubig. Sa gitna ng migrasyon, sasalubungin nila ang malalapad na ilog at mga glacial fjord. Para magpatuloy, kailangan nilang lumangoy. Hindi ito simpleng dive, ito ay deadly crossing sa tubig na halos nagyayelo. Makirot panoorin, unang papasok ang mga ina. At ang mga guya, ilang linggo pa lang susunod agad. Instant ang thermal shock. Kung mahina ang guya, hihilain siya ng agos palayo sa ina. Kung magpanik at maubos ang lakas, hypothermia ang tatapos, tahimik na pagkalubog. At sa kabilang pampang, naghihintay ang mga Arctic wolf. Hindi na nila kailangang manghuli. Maghihintay lang sila sa mga nauhuling lalabas sa tubig. Mga nanginginig, pagod at hindi na makatakbo. Para sa caribou, walang katapusan ng daan. At ang paghinto, kamatayan. Sila ang patunay ng tibay, ang pinakamataas na birtud ng kalikasan. Sa dulo ng lahat, walang tropeyo, walang medalya, walang palakpakan. Yung iba hindi nakarating, yung iba nakarating para lang mamatay. Pero dahil sa paglalakbay nila, may ilog na nabuhay, may gubat na kumain, may anak na isinilang. Like, share at mag-subscribe sa Tito Jones TV dahil sa mundong ito, hindi tumitigil ang buhay at hindi rin tayo titigil sa kwento. Shout out Elvio Pinano from Taytay Rizal, kay Kabayan Raymond na nasa Croatia, Rodel Villanes from Pasay, Marilo Palan from Las Piñas, Menandro Manliklik from Mandaluyong City, Shelter Official of Tamparan, Lanao del Sur, Honda Collector ng Jensan, at kay Kabayan Mary Rose na nasa Jeddah, Kingdom, Saudi of Arabia. Salamat sa panonood, hanggang sa muling paglalakbay.